Nandoon pa rin sila. Nakaupo sa waiting area, kahit alam kong wala na silang hininga. Ang mga mata nila nakatitig sa kawalan. Parang naghihintay ng hindi kailanman darating. At hindi lang sila, pati ang mga kasama nila. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Sarah, 28 taong gulang, at isa akong nurse sa San Roque General Hospital sa Maynila. Isang taon pa lang ako rito at masasabi kong sanay na ako sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa ospital. Maraming pasyente, maraming kwento. Pero ang nangyari nung ika-50 anibersaryo ng ospital, ibang klase. Hindi ko pa naranasan ang ganoong klaseng takot. Nung araw na yon, abala ang lahat sa paghahanda para sa selebrasyon. Nag-ayos kami ng mga bulaklak sa lobby, naghanda ng mga pagkain para sa mga bisita, at naglinis ng bawat sulok ng ospital. Gusto naming maging perpekto ang lahat. Kasama ko sa pag-aayos si Mang Tonyo, ang aming security guard na halos kasing tanda na ng ospital. Bandang 7:00 ng gabi, nagsimulang dumating ang mga bisita, mga dating doktor, mga miyembro ng board, mga kasalukuyang empleyado. Nagkakatuwaan ang lahat, nag-iinuman, nagkukwentuhan. Pero habang papalubog ang araw, may napansin akong kakaiba. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpasimula ng misteryo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Mang Tonyo, tanong ko, may isi-list ba tayo para sa mga bisita ngayong gabi? Sarah. Bakit? Sagot ni Mang Tonyo habang inaayos ang kanyang uniforme. May nakita kasi akong grupo ng mga matatandang nakaupo sa waiting area malapit sa emergency room. Mga 15 sila. Hindi sila mukhang parte ng selebrasyon. At ang tahimik nila, sabi ko. Ha? Sino? Wala namang nakalista na ganyang karaming bisita na sabay-sabay darating na hindi kilala, sabi ni Mang Tonyo at kinuha ang kanyang listahan. Saka, sarado na ang iingay. Walang pasyente dyan sa oras na to. Sigurado ka? Ang putla nila, Mang Tonyo. Nakasuot sila ng mga lumang damit. Parang hindi na uso. At nakatitig lang sila sa kawalan, sagot ko, habang kinikilabutan. Baka naman mga kamag-anak ng pasyente na na-discharge na. Pero bakit sila andyan pa? Pagtataka ni Mang Tonyo. Hayaan mo, titingnan ko. Ang pagtataka ni Mang Tonyo ay simula lamang ng mas malalim na palaisipan. Hindi nila alam na ang kanilang mga nakita ay mas malalim pa sa inaakala nila. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Sinundan ko si Mang Tonyo papunta sa waiting area. Habang papalapit kami, mas lalong lumalamig ang paligid. Ang mga ilaw sa pasilyo ay parang kumukurap. Nang tuluyan kaming makarating, halos mapasigaw ako. Mang Tonyo, bulong ko. Wala na sila. Nawala silang lahat. Paano yon? Kanina lang nandoon sila. Hindi naman sila pwedeng maglaho na lang, sabi ni Mang Tonyo na halata ang gulat sa boses. Pero may naamoy ako. Amoy luma, amoy lupa at amoy patay, sabi ko, habang unti-unting nanlalamig ang aking mga kamay. Sarah, tingnan mo ito, sabi ni Mang Tonyo at dinuro ang isang lumang litrato sa dingding. Ito ang mga founding doctors at nurses ng San Roque General Hospital, nung unang bukas nito 50 taon na ang nakakaraan. Nang tingnan ko ang litrato, nanindig ang lahat ng balahibo ko. Ang mga mukha sa litrato, sila ang mga matatandang nakita ko sa waiting area. Ang kanilang mga kasuotan, ang kanilang mga titig walang pagkakaiba. Imposible, bulong ko. Patay na ang mga ito. Paano sila nandoon? Hindi ko alam, Sarah, sabi ni Mang Tonyo, at napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero sa loob ng 50 taon na ako dito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kinabukasan, hindi na ako nakatulog ng maayos.
Ang imahe ng mga matatandang mukha sa litrato at sa waiting area ay bumabalik-balik sa isip ko. Nagtanong ako sa mga kasamahan ko, lalo na sa mga matatanda na rin sa ospital, kung may alam sila tungkol sa mga unang nagtatag. Nalaman ko na ang ospital ay itinayo sa dating sementeryo ng mga biktima ng digmaan. Maraming namatay sa lugar na iyon. At ang mga unang doktor at nurse, namatay din silang lahat sa loob ng 5 taon mula nang buksan ang ospital. Isang trahedya ang nangyari noon, isang malaking sunog na pumatay sa halos lahat ng nasa loob. Simula noon, tuwing anibersaryo ng ospital, may mga nagkukwento na may nakakakita raw ng mga bisita na hindi kilala. Mga multo ng nakaraan na bumabalik para makiselebrate sa anibersaryo ng lugar na kanilang pinagtamnan ng pawis at dugo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang nakaraan ay hindi palaging nananatili sa nakaraan. May mga bagay na kumakapit at nananatili sa lugar na naging mahalaga sa kanila. Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.